yung paggising natin ngayong umaga, yung issue tungkol kay Senator Joel Villanueva. Okay, all senators can defend themselves. Sa minority, they can defend themselves. I'm really hoping na nagkamali lang si Ombudsman Remulla at mali ang binigay ng staff niya kasi malinaw na malinaw, dinismiss na yung kaso na yan. Klarong-klaro po yan. Wala siyang isusulat sa Senate President sapagkat na-dismiss na yung kaso na yan. At kung titignan mo bakit na-dismiss, malinaw na hindi marireverse. First, ang pirma ni Joel doon ay forged. Hindi niya pirma. Pangalawa po, ang nakalagay sa letterhead, Buhay Party List. Siya po ay representative noon ng CBAC Party List. No? So this is not even a debatable matter. So I know Boying Remulla. He is a man of duty. May sense of duty yan. Nabasa ko mga statements niya bago siya maging ombudsman. Naniniwala ako gusto niya ng tunay ng pagbabago. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. And welcome po ulit dito sa ating Itang Tabunan PH channel mga kababayan. At live tayo ngayon dito sa ating channel sa YouTube. So ito mga kababayan, yung nakita ninyo at narinig ninyo, ito ay ambush interview kanina ni Minority Leader mga kababayan, Alan Peter Cayetano. So ito pag-usapan natin dito, pag-usapan natin ngayon, si Ombudsman Crispin Boying Remulla mga kababayan, kumagat dito sa ginawang patibong ni Laila de Lima mga kababayan. And unfortunately napahiya tuloy dito mga kababayan. Ha? Okay. So ano itong nangyari dito mga kababayan? Ito, titignan natin ngayon ito kasi nga, ng ilang araw na pinag-uusapan natin mga kababayan na ang dami nang nanggugulo ngayon sa investigasyon ng flood control issues at sa, kahit sabihin natin infrastructure anomalies sa DPWH mga kababayan. Okay? So, probably, isa sa mga masterminds or ang may pakana nito mga kababayan. Pwede rin, nakikita rin natin na mukhang itong mga ibang grupong may plano sa 2028 mga kababayan nagtitake advantage na rin dito. Kaya again, nung Lunes o Martes sinabi ko na itong mga grupong to, kung sino man may utos dito or nag-finance dito kay Trillanes mga kababayan at kina Laila de Lima mga kababayan, most likely gustong mapahamak yung Marcos Jr. administration at the same time itong mga kaalyado ni PRRD mga kababayan at ni VP Sara. Okay? Ito, ano sinabi ko nung Martes? I think sa live din natin sinabi yan na kung saan itong pagsasampa ng kaso ni Trillanes mga kababayan laban kay Senator Bongo, pitfall ito para dito sa Marcos Jr. administration lalong-lalo na sa ombudsman. Bakit mga kababayan? Kung hindi aaksyonan ng ombudsman yan, sisirain ni Trillanes ang kredibilidad ng ombudsman at ng Marcos Jr. administration. Kung aaksyonan ng ombudsman din, most likely sasabihin din ng karamihan na ginagamit ang ombudsman or nagpagamit ang ombudsman dito sa political interest ng mga nag-finance dito ni Trillanes mga kababayan. And most likely nakikita natin dito mga kababayan, malaking chance dito na i-dismiss din itong kaso laban kay Senator Bongo mga kababayan, yung final ni Trillanes. And then explain na rin natin yan kung bakit at anong mga nakita natin dyan. Again, hindi tayo abogado pero of course, common sense magsasabi sa atin mga kababayan na malaking chance na madi-dismiss ito. Okay? So kung posible, kung madi-dismiss ito, again, iipitin na rin naman or iipitin din ni Antonio Trillanes itong ombudsman mga kababayan dahil sa magiging posibleng pag-dismiss sa kaso ni Senator Bongo. So sabi ko nga, whether a-action na ng ombudsman or hindi, anong magiging resulta dyan, delikado pa rin yung ombudsman. At the same time, Marcos Jr. administration mga kababayan. Magandang gabi dito kay Julito Bautista. Ang mga senador hindi ginagawa ang kanilang totoong trabaho. Puro siraan at intriga lang. At some point sir, agree din ako sa iyo sir, na meron, well, ganyan talaga kasi yung politika sir. Merong nagsisiraan, merong, kasi nga, may mga political advantage dyan, yan yung ginagamit nila. Okay? So, ganyan talaga. Yan po sana, kaya nga pinag-usapan natin dito sir, Sir Julito, na pinupunan natin itong mga nangyayari dito sa ating bansa kasi para magkaisa tayo mga kababayan. Ang nangyayari kasi, ginugulo ng mga masterminds dito at yung mayroong political interest sa 2028. Ginugulo ito. Ito, halimbawa, flood control issues, ongoing investigation. Dapat priority ng DOJ at ng ombudsman. Anong ginagawa? Dinadala nila dito ngayon sa mga kalaban ng administrasyon. Like Senator Bongo. Di ba? So, hinahati nila yung taong bayan.
So ngayon, since marami nga gustong matanggal itong mga kalyado ng mga Duterte, edi pinapalakpakan nila ngayon si Trillanes na nag-file ng kaso laban kay Bongo, mga kababayan. So nakahati-hati ngayon, instead na magkaisa tayo, o sige, i-focus tayo dito sa kung sinong mastermind dito, yet nakahati-hati ngayon. And of course, yung mga bayarang media nakafocus din doon para, again, ligawin tayo or iligaw tayo, mga kababayan. Ganyan yung nangyayari dito. Katulad ngayon, ito nga, sabi ni Alan Peter Cayetano, araw-araw ginugulo tayo. Ngayong araw na ito, pagkagising natin, ito ngayon. Again, nung Lunes at Martes, si Bongo, dinadala nila kay Bongo. Imagine niyo ha, ombudsman, walang ebidensya, hinuhulaan lang na si Bongo ang pinaprotektahan ng Diskaya. Ayan, kinagat ng media. Kinabukasan, nag-file ng kaso. Again, ngayon, pagkagising natin, Joel Villanueva na naman. Ito, pakinggan natin ito. Interview dito ni Crispin Boying Rimulya, mga kababayan. Ito 11 hours ago na pala. Kaninang umaga ito. Ito pakinggan natin ang sinasabi dito ni Crispin Boying Rimulya. About other senators, you mentioned Senator Joel Villanueva. I want to ask you, because the ombudsman at one point ordered the dismissal of Senator Joel Villanueva, which was never acted upon. He's now implicated in a similar controversy. First, what happens to the old order, and what happens now to new issues against him? Karen, that order was given by former Ombudsman Conchita Carpio Morales in 2015 when Fanny Belmonte was the Speaker of the House. And later on, the same order was given to the Senate President in 2016, and then nothing came out of it. And I think that it is one of the things that the Supreme Court will have to decide eventually. What is the real power of the Ombudsman to dismiss people who fall under the House and under the Senate? Does the Senate have, or does the Senate leadership have an obligation to listen and enforce the orders of the Ombudsman within its system? Because that is the issue here. This office was created by the Constitution. It's a constitutional office, but it cannot be less important than the rules of the Senate or the rules of the House. So at the time, the Speaker didn't dismiss him, and the Senate allowed him to sit down as a senator, even though he was already dismissed and disqualified from public service. This has to come to a head, and we are relying on the judiciary to come up with a pronouncement on this matter. Sinasabi ko nga, when I try to go after with these cases, I will always seek out the advice of the judiciary, because they're half the legal system that we have. Sila talaga yung dapat nagsasabi na ito ang dapat gawin dyan. O dapat dyan, dalhin nyo sa COMELEC, kung sasabihin nila, para hindi na yan makupo. But they have to lay down guidelines in this matter. They're not perfect. The judiciary is not perfect. But at least we have a working judiciary that can decide what the basis of this magnitude. If I were to ask you, what do you believe? Ito mga kababayan, pause muna natin. Sinasabi dito, kasi ito tinatanong, kasi ngayong umaga mga kababayan, nagising na lang tayo, si Joel Villanueva na naman yung target. Okay, si Joel Villanueva, ito tinanong ni Karen Davila na, ano yung gagawin nyo bilang ombudsman dito sa dismissal order? So, ito mga kababayan, unfortunately, itong time na ito, hindi pa nila alam. Dito later pag-usapan natin dito kung ano yung nangyayari, ano yung nakikita nangyayari natin dito mga kababayan, ha? Kasi bilang ombudsman, ang hirap paniwalaan mga kababayan na hindi ka nasabihan ng staff mo na ito sir, sa kasong ito, may desisyon na dito. Dinismiss na ito. Napakahirap. Lumalabas dito na kapag ganito yung ginagawa ng ombudsman mga kababayan, ay nagiging impulsive ito doon sa mga kalaban ng administrasyon. Ibig sabihin, kung ano yung nasa isip nila, ano yung gustong gawin nila laban sa mga kalaban, regardless sa ebidensya, regardless sa information, sa mga dokumento, mga kababayan, gagawin nila. Katulad dito. Di ba? Again, sabi ka, kasi sa pagkakaalam natin mga kababayan, lahat ng mga naikaso at mga nadesisyon na ng anong korte mga kababayan, including Sandigan Bayan, may file po niyan na pwedeng ma-access ng mga abogado. May file po yan sa korte. May kopya po yan. So, I doubt mga kababayan na ni isang staff ni Crispin Boying Rimulya ay hindi siya napagsabihan na yung kaso laban kay Villanueva ay dismiss na. Katulad na sinabi kanina ni Alan Peter Cayetano na siya mismo nakita niya na hindi tama yung pangalan ng party list, at the same time forge yung pirma ni Joel Villanueva dito mga kababayan. Ito, patuloy natin ito. Power of the ombudsman under the Constitution. Halimbawa, meron kayong inutos, it doesn't have to be Senator Villanueva, kailangan ma-dismiss, nakaupong senador. What do you believe kung ano ang tama? Kasi paano nga yun? Halimbawa, ayaw Long ago, and ask him now to enforce that order.
because that is the way it works. They have to respect. We have to respect each other here. We respect their rules. We respect the way that they conduct business. We respect the independence of the Senate. But the design of the government is that the ombudsman is there to protect the people, and we all are there to serve the people. So it has to come to a head sooner or later. Serve the people daw mga kababayan. Comment nyo dyan kung ano masasabi kung serve the people ba ito. Ha? Ito patuloy natin. Okay, I want to make this clear because you're announcing something new today. Are you saying that you will write to Senate President Tito Soto, I guess, is it today or within the week, to immediately enforce... I will try to have it done today, so I can deliver it to him tomorrow when I go to the Senate, because we have a budget hearing at the Senate. Oh. It's something that has to be decided between men and between institutions, and it has to be for the good of the people. What's the meaning of this office if people will just ignore the orders of this office? Ito mga kababayan, narinig ninyo. Ito kaninang umaga, gagawa ng letter si Crispin Boying Rimulya, address kay Tito Soto mga kababayan, na ipadismiss si Joel Villanueva mga kababayan. Kasi nga, isa sa mga trabaho ng ombudsman ay yung taga-enforce na kung ano magiging desisyon ng Sandigan Bayan. Nag-iimbestiga sila, magpa-file ng kaso sa Sandigan Bayan, kung ano magiging desisyon ng Sandigan Bayan, sila din nag-i-enforce dyan mga kababayan. So ito ngayon, again, sa sinasabi ko, ang impormasyon na nalalaman dito ni Crispin Boying Rimulya ay nung time pa ni Conchita Carpio Morales mga kababayan, 2016. Okay? So dito, akin titignan ninyo, sa dinami-dami na nakaambang kaso dyan, sa ombudsman, unang-una, magtataka kung bakit nakafocus sila ngayon sa mga kalaban ng Marcos Jr. administration, lalong-lalo na sa kung nakikita nila itong mga taong to ay mga kalyado ng mga Duterte. Okay? Ayun na, formally. Ngayon, Bongo, ngayon, Joel Villanueva mga kababayan. Yet, ang tanong pa rin natin mga kababayan, nung DOJ, kasi 2 weeks pa lang si Crispin Boying Rimulya bilang ombudsman. Focus muna tayo sa DOJ. Ano na nangyari sa investigasyon laban sa mga infrastructure sa DPWH anomalies? Mayroon na bang mga nakasuhan? Unfortunately mga kababayan, wala pa. Kung meron man, iyon lang mga involved na mga engineers. And again, sabi ko, unfortunately, wala pang kaso, ongoing pa rin yung investigation. Yet dito mga kababayan, lahat nakafocus ngayon. Ang galaw ng ombudsman, kahit anong deny ni Crispin Boying Rimulya mga kababayan, nakafocus doon sa mga kalaban. Of course, hindi ko sinasabi hindi papanagutin. Pero mga kababayan, again, katulad nito, Joel Villanueva, pahiya siya dito. Ito, tingnan mo, ito kanina. Tingnan na. I think ano lang to, ilang oras lang ito. Kanina, ito pakinggan ninyo. Narito ang pahayag ni Ombudsman Rimulya. We were surprised by the decision. Lumabas lang siya nung sinabi ko may gagawin ang ombudsman tungkol dyan. Nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martinez never spoke about it. Di ba? At kanila nung naging reaction dito ni Senador Villanueva. Dito mga kababayan, again di napahiya siya dito. Lumalabas, ito. Again, sabi ko nga, lumalabas ngayon na naging impulsive itong ombudsman mga kababayan. Okay? Basta't kalaban ng Marcos Jr. administration, agad-agad action, wala man lang validation. Okay? Pero, kapag kaalyado nila, katulad ni Zaldico, katulad ni Martin Romualdez, anong sinasabi ni Crispin Boying Rimulya? Magdandahan muna. Pag-aralan muna ng mabuti. Di ba? Kahit ang dami ng taong nagsasabi, ito involved. Of course, naintindihan natin kailangan ng ebidensya mga kababayan. Pero, yung statement ng mga witnesses, yung statement ng mga contractors sana na may personal knowledge, personal experience, bakit hindi sila interesado doon? Bakit pinapahirapan nila? Di ba? Yet, kapag kalaban, ito, walang validation. Ito na kaagad. Diretso na. Ito ngayon, pakinggan natin, tingnan natin kung anong... At ito, tingnan ninyo sinong biniblame niya dito? Kasi mga kababayan, kung titignan natin, dapat i-blame dito ni Crispin Boying Rimulya yung staff niya. Kasi again, sabi ko nga, ni isa, wala pa lang nakapagsabi kay Crispin Boying Rimulya, mga kababayan, oy sir, pasensya na, bago ka pa lang po dito, pero itong kaso na ito, may desisyon na ito. At least maintindihan natin, 2 weeks pa lang si Crispin Boying Rimulya, pero of course, merong mga staff dyan, mga kababayan, na most likely, matagal na, dumaan na ng ilang ombudsman, na most likely, mayroong alam, and yet hindi siya in-inform. Dito, anong pakita dito? Pakinggan natin, anong pinakita dito ni
Joel Villanueva, mga nanindigan kababayan. si Senator Villanueva na ibinasura na nga ng ombudsman ang dati niyang kaso na yan. Naglabas pa ng mga resibo si Villanueva, kabilang dyan ang Yan, dokumentong nagpapatunay na sa desisyon ng ombudsman noong July 31, 2019 nakalagay na dismiss ang kanyang kasong malversation of funds and falsification of documents dahil sa kakulangan ng ebidensya. Naka-highlight din na pineke ang kanyang pirma kaugnay ng paratang na maanumalyang paggastos sa 10 million pesos niyang Port Borough Fund noong siya'y party list congressman pa. Naglabas din ng clearance si Villanueva mula sa Sandigan Bayan kung saan nakasaad na Ayan mga kababayan, no? Clearance galing sa Sandigan Bayan. Address ito sa Senate o sa Senado, mga kababayan. No pending criminal and administrative cases with the Office of the Ombudsman. So ito mga kababayan, again, ang hirap paniwalaan na dito sa sinasabi ni Crispin Boying Rimulya na hindi niya alam na secret ito. O again, ombudsman ka. Ikaw ang pinuno ng opisina na yan. Huwag mong sabihin kulang access mo. Huwag mong sabihin sa amin na walang staff na pagsasabi sa iyo. 'Di ba? Wala kang access sa mga records, huwag mong sabihin sa amin. Ngayon, sino biniblame niya? Hindi daw sinasabi ni Joel Villanueva. Tahimik daw si Joel Villanueva. Ngayon lang daw nagsalita si Joel Villanueva. Anong gusto mong gawin ni Joel Villanueva? Araw-araw nagpapahayag siya, dismiss na yung kaso niya. Araw-araw magsasalita siya. Sa kanyang privilege speech, sasabihin niya, dismiss na yung kaso ko sa ombudsman. Para lang may paalam sa lahat, mga kababayan. O, di ba? So again, of course, ngayon lang magsasalita, nung nagsalita ka, kasi may gagawin kang plano. Ang nakikita ni Joel Villanueva na mali yung aksyon mo. Mabuti nga hindi ka pinahiya ni Joel Villanueva. In fact, niligtas pa nga yung dignidad mo bilang ombudsman. Bakit? Kasi kung ako si Joel Villanueva at gusto ko mapahamak talaga ang ombudsman, mga kababayan, hihintayin kong lalabas yung letter niya address kay Tito Soto. At the same time, hihintayin ko rin ang magiging desisyon ni Tito Soto, mga kababayan, laban kay Joel Villanueva. Kung lalabas na yung desisyon nila, halimbawa, i-dismiss nila ako, kung ako si Joel Villanueva, diyan ko na ilalabas yung dokumento na yan na desisyon ng Sandigan Bayan at ng Ombudsman. Para mapahiya yung Ombudsman, mapahiya yung Senate President. Buti na lang, hindi ako si Joel Villanueva, mga kababayan. Again, niligtas niya dito yung ang dalawa sa kahihiyan, mga kababayan. Dapat pa nga magpasalamat dito si Rimulya kay Joel Villanueva. Ngayon, biniblame niya Joel Villanueva, biniblame niya si Martires kasi hindi daw nagsalita, mga kababayan. Siya hindi nag-research. Yan yung problema dito. Delikado ito, mga kababayan, bilang ombudsman. Di ba? Hindi ka nagre-research, hindi ka nagtatanong. Yet nung bulilyaso na, naghahanap ka ng taong mapasahan mo ng blame. Di ba? Delikado yan.